Isang maganda at mapagpalang umaga, araw sa inyo lahat. At ngayong araw, itatalakayin natin ang ating pinakahuling topic o lesson para sa unang markahan ng Filipino Night. At ito yung tinatawag nating pangangatwiran. Ngayon, ano nga ba ang kahalagahan ng pangangatwiran? Doon sa nakaraang talakayan natin, pinag-usapan natin ang tatlong mukha ng kasamaan na isang sanaysay na isinulat ni Uno. Ngayon, doon sa sanaysay na pinakita niya, pinangatwiranan niya kung ano nga ba yung tatlong mukha ng kasamaan. Pinatunayan niya kung bakit ito masama sa ating lipunan o sa ating community. Pinakita niya rin yung mga negative effects ng pagkakaroon nito. Kagaya ng ginawa ni Nino, pinangatwiran sa pamagitan ng paghahayag niya ng katotohanan, ito yung bagay na pag-uusapan natin ngayon. Ano nga ba ang pangangatwiran? Ngayon, ano nga bang ibig sabihin ng pangangatwiran? Pag sinabi natin pangangatwiran, ito ay isang uri ng paghahayag ng pangunahing layunin ay magpatunay ng katotohanan at pinaniniwalaan at pinatatanggap ang katotohanan iyon sa nakikinig o bumabasa. Kagaya ng ginawa ni Uno na pinakita niya yung kanyang paniniwala, pinakita niya yung kanyang tamang paniniwala sa mga tao sa pamamagitan ng sanaysay na ginawa niya, ganito ang ibig sabihin ng tinatawag nating pangatwiran. Kung meron tayong mga bagay na gusto nating sabihin, mga gustong bagay na ihayag, mga bagay o katotohanan gustong ipakita sa mga tao para gawin, gayahin at ma-adapt nila, gagamit tayo ng tinatawag na pangatwiran. Kasi hindi lahat tayo ay pare-parehas sa opinyon sa mga bagay-bagay. Hindi lahat tayo pare-parehas ang paniniwala. Maaaring meron akong mga paniniwala na mali. At kung ikaw ay nasa katwiran o tama yung pinahayag mo, maaaring mong ibigay sa akin yan. Ganoon din kung nakita natin na maraming mga bagay ang pinaniniwalaan ng tao na mali. At kung alam natin yung tama, obligasyon natin pangatwiranan sila. Obligasyon natin ipakita pangatwiran para maitama ang kanilang mga maling paniniwala. Kaya napakahalaga po ng bagay na ito. Kaya naman ating matutunan o alamin kung paano nga ba ang tamang pangangatwiran. Bilang sa mga katwiran, meron tayong mga bagay na dapat isalang-alang. Meron tayong mga bagay na kailangan nating maunawaan o kailangan nating alamin bago tayo mga katwiran. Unang-una dito ay dapat mayroon tayong malalim na kaalaman at pagkaunawa sa paksang ipinagmamatuwid. Hindi natin maitutuwid o may pagmamatuwid ang isang bagay kung wala tayong sapat na kaalaman dito. Kailangan sapat yung impormasyon na gusto natin ipakita, ipaalam sa mga tao, bago natin ipagmatuwid yan. Kasi kung hindi sapat yung impormasyon o kaalaman natin, imbis na makatulong tayo o maitama natin yung paniniwalang mali ng ibang tao, pwedeng lalo tayong makagulo sa kanilang paniniwala. Kaya dapat mayroong sapat na kaalaman sa paksa. Pangalawa naman, dapat maging malinaw at tiyak ang pagmamatuwid. Sa madaling salita, sa pag-deliver ng mga impormasyon, mas mainam na dapat maayos at the same time, madaling maunawaan ng nakikinig ang mga ito. Kasi kapag magulo ang ating pagkakadeliver, imbis na maunawaan nila yung mga katotohanan gusto nating sabihin, maaaring magkaroon sila ng confusion sa kanilang kaisipan. Kaya naman dapat maging malinaw at tiyak ang pagmamatuwid na gagawin natin. Pangatlo naman, dapat may sapat na katwiran at katibayan makapagpapatunay sa pagmamatuwid natin. Hindi dapat tayo nagmamatuwid ng isang bagay na base lang sa ating mga haka-haka o di naman kaya, kumbaga, hearsay o narinig lang. Kailangan meron tayong matibay, reliable at sapat na ebidensya para patunayan yung gusto natin sabihin. Kasi hindi yan magiging tama o hindi yan magiging uh, kumbaga hindi yan magiging informative kung wala tayong mga factual information. So dapat meron tayong mga factual information, meron mga factual evidence o mga ebidensya para masuportahan yung paniniwala natin. Kasi kung walang mga ebidensya o kung walang mga patunay, hindi masasabi na nakatotohanan o tama yung mga bagay na binabanggit natin. At pang-apat, dapat ay may kaugnayan sa paksa ang katibayan at katwiran upang makapagtikaya. Para makumbinsi natin yung mga tao na tama ang sinasabi natin, dapat kung anong pinag-uusapan, yun lang ang talakayin.
Kasi kung halimbawa mayroon akong sinasabi at yung ebidensya o yung evidence na pinakita ko ay wala siyang kaugnayan dun sa pinag-uusapan natin, hindi siya magkakaroon ng connection, hindi magiging malinaw at hindi mako-consider na tama yung evidence na binigay mo. So, hindi nun mapapatibay yung ating mga bagay na sinasabi. Panglima, dapat pairalin ang pagsalang-alang ng katarungan at bukas na kaisipan sa paghahayag ng kaalamang inilalahad. Kailangan, bilang isang nangangatwiran, maunawaan mo na hindi lahat tayo ay pare-parehas ng iniisip. Maaaring yan ay tanggapin. Yung laging sinasabi mo, maaari yan tanggapin ng iyong kinakausap. Pero dapat i-consider mo rin na bago mo sabihin yung nasa loob mo, yung katotohanan na gusto mong ibigay, mayroon siyang sarili niyang paniniwala. Ngayon, kailangan pairalin natin yung mahinahon, maayos, na pangangatwiran nang sa gayon, hindi din natin ma-offend yung mga taong gusto nating itama. Kasi kapag in-offend natin sila, pangungunahan tayo ng emosyon na galit o yung po na tinatawag natin. At kapag nanguna yung galit, hindi na tayo magkakaunawaan. Imbis na magkaroon ng kalinawan at kaayusan, imbis na may tama ang mali, maaari pa rin pa ito makasira doon sa relasyon ng taong kinakausap natin o makasira doon sa bagay na gusto natin ipagmatuwid sana. Di ba? So dapat pairalin palagi ang pagsalang-alang ng katarungan at bukas na kaisipan. Ngayon, ano nga ba yung malikhaing, tinatawag na malikhaing pangangatwiran? Diyan papasok yung pakikipagdebate. Kasi ang pakikipagdebate o yung debate na tinatawag, debate, ay isang paraan ng malikhain o masingit na pangangatwiran. Ngayon, marahil alam nyo na-experience nyo na yung pakikipagdebate. Pero ano nga ba yung mga hakbang na dapat nating ihanda kapag tayo ay magdidebate? So, ito yung mga bagay na makakatulong sa atin kung tayo man ay makipagdebate o nagdedebate, nangangatwiran. Okay. Ayun sana ipapanood kong video sa inyo. So, dito sa video, pinag-usapan nila kung sino ba talaga ang tunay na bayani. Pinag-usapan nila kung sino yung tunay na bayani, kung si Andres o si Jose Rizal. Pero doon sa debate nila, imbis na magkaroon ng kalinawan, parang nagkaroon ng confusion, nagkaroon ng kaguluhan kasi nagsisigawan na sila doon. Ngayon, para maiwasan yon, kailangan sundan natin ang apat na hakbang na ito sa pakikipagdebate.
Mga hakbang sa paghahanda sa pakikipagdebate. Una, pangangalap ng datos. Pangalawa ay ang dagli. Pangatlo ay ang pagtatanong. At pang-apat ay yung tinatawag nating panunuliksa. Ang pinakaunang hakbang na dapat malaman kapag tayo naghahanda sa pakikipagdebate at kapag tayo nangangatwiran ay ang tinatawag na pangangalap ng datos. Ngayon, ano nga ba ang pangangalap ng datos na ito? Sinasabi na ito ang mga makatotohanan gagamitin sa pagmamatuwid at kinukuha ang mga ito sa napapanahong aklat, sanggunian, magazine at pahayagan. Ngayon, ang pangangalap ng datos ay napakahalaga kasi hindi tayo pwedeng mga twiran ng isang bagay kung wala tayong sapat na impormasyon, di ba? Kaya naman kailangan bago tayo mga twiran, bago tayo makipagdebate, dapat alamin muna natin yung mga impormasyon na kakailanganin natin bago natin gawin yung pakikipag-debate o pakikipag-debate. Hindi naman tayo pwedeng pumunta kaagad dun sa pagkikipagdebate on the spot tapos mangangatwiran tayo ng walang sapat na impormasyon. So dapat maghanap muna tayo ng mga impormasyon na kailangan natin sa pamagitan ng pag-search o pag-research. Ngayon, meron tayong dalawang sanggunian o meron tayong dalawang pwedeng pagkuhanan ng mga datos, data o information natin. Una ay yung sariling karanasan. Anong ibig sabihin nun? Pwede mong gamitin na information yung mga karanasan na na-experience mo. Kasi nga, dahil na-experience mo yan, yan ay mga bagay o mga patunay na totoo. Di ba sabi nga natin, experience are the best teacher. Kung naranasan mo yan, katotohanan yan. Dahil ikaw mismo, na-experience mo yung bagay na iyan. Sumunod, pwede rin yung pagmamasid ng ibang otoridad sa paksa. Ibig sabihin, pwede rin tayong kumuha ng datos, information, mga kaalaman mula sa ibang mga tao na mayroong sapat na kaalaman tungkol sa paksang gusto natin sabihin. Okay? So, yun yung pinakaunang hakbang. Kailangan mo nang mangalap ng datos. Pangalawang hakbang naman ay yung tinatawag na ang dagli. Ang dagli, ito ang balangkas ng inihandang mga katwiran. Sa ibang salita, ito ay panaigling pakikipag-debate. Mayroon itong simula, katawan, at wakas. Ngayon, ang dagli, pagkatapos mo kumuha ng impormasyon, pagkatapos mo mangalap ng mga datos, isusulat mo ang lahat ng iyon sa iyong dagli. Ang dagli para siya yung outline o balangkas ng ating pakikipagdebate. No? Dito nakalagay yung mga bagay na sasabihin natin, mga bagay na pangangatwiranan natin. Meron sa simula na kung saan pinapakita kung tungkol saan o ano yung kaalaman mo tungkol sa bagay na pinagmamatuwid mo. Mayroon itong katawan na kung saan makikita dito yung mga evidence, mga ebidensya, mga patunay na makapagpapatibay doon sa iyong katwiran. At mayroon itong wakas na kung saan dito nagbibigay ng konklusyon doon sa mga bagay na gusto mo sabihin. Para bang ito yung ginawa ni Unong sa kanyang salaysay, di ba? Pinakita niya yung tatlong mukha ng kasamaan, pinatunayan niya yung tatlong mukha ng kasamaan, at binigay niya yung conclusion kung bakit nga ba masama ang tatlong kasamaan sa ating mga tao. So, yun yung dagli, parang balangkas. Siya yung outline na tinatawag natin. Dito nakalagay lahat ng mga katwiran na nakuha natin mula dun sa pangangalap ng datos. Ngayon, nandito na tayo sa pangatlong hakbang sa pakikipagdebate o paghahanda sa pakikipagdebate. Ito na yung kanina, that is the before the debate. Ngayon dito naman tayo sa during the debate. Papasok na yung pagtatanong. Ang pagtatanong, ito yung paraan na kung saan pagkatapos natin sabihin yung mga bagay na isinulat natin sa dagli, magtatanong na tayo tungkol dun sa katwiran naman ng kalaban natin. Itatanong natin kung bakit yun yung paniniwala niya. Pero, meron tayong kailangan tandaan kapag tayo nagtatanong sa pakikipagdebate. Nandito ang mga sumusunod. Una, kailangan magtanong lamang ng mga tanong na sagot ay oo o hindi. Ngayon, bakit oo o hindi lang? Kasi kapag nagtanong ka ng mga ibang mga tanong, maaaring mag-jump tayo sa ibang mga paksa. At kapag gano'n na nangyari, hindi na tayo magkakaroon ng kalinawan. Lalayo na tayo ng lalayo dun sa pinag-uusapan natin. Pangalawa, huwag papayagang magtanong ang kalaban kung ikaw ang nagtatanong. Ibig sabihin, pag nagtanong tayo, kailangan huwag tayong batuhin ng tanong. At kapag tayo naman yung tinanong, dapat huwag din natin batuhin ng tanong. Dapat, kung tinanong tayo, sagutin natin.
At ganun din sa ating mga kaharap. Pag tinanong natin sila, kailangan sumagot sila. Ngayon, kung lumabag sila sa alituntunin ng pagtatanong, ang isa sa kanila dapat ipaalam ito sa tagapangasiwa ng pakikipag o ng debate. Kasi sa debate, mayroong dalawang kampo, mayroong dalawang panig na nagtatalo tungkol sa isang paksa, tama? Yung iba, sang-ayon, pwede yung iba, hindi. Mayroong magkasalungat na opinyon ang dalawang pangkat. Ngayon, sa dalawang pangkat na yun, mayroon tayong tagapangasiwa o yung tinatawag na mediator. Parang siya yung referee natin. At kapag lumabag sa alituntunin o batas sa pagtatanong ng kalaban, dapat sabihin mo yun dun sa ating tagapangasiwa dahil pwede yung mag-deduct ng kanilang puntos. Ngayon, alam na natin yung mga dapat nating malaman pagdating sa pagtatanong. Pupunta na tayo sa pang-apat na hakbang pagdating sa pakikipagdebate. Ito na yung tinatawag na panunuligsa o rebuttal. Dito sa rebuttal, ihahayag na natin yung kamalian tungkol sa impormasyong ibinigay ng ating mga kalaban. Kumbaga, dito na natin sasabihin yung kanilang mga pagkukulang, dito natin sasabihin yung kanilang mga kamalian, dito na natin ihahayag yung mga ebidensya o yung mga evidence patunay nila na walang katibayan. So, meron din tayong kailangan isipin o alalahanin pagdating sa panindigsa. Una, kailangan ilahad mo ang mga mali sa katwiran ng kalaban dahil kailangan maging malinaw sa mga audience, sa mga nakikinig dun sa tagapangasiwa na hindi tama ang katwiran ng iyong kalaban. So, dapat ilahad ito ng tama, di ba? Kailangan ilahad ito sa maayos na paraan. At the same time, kailangan magpakita ka ng katibayan para magpatunay na mali ang kanyang katwiran. Pangalawa naman, dapat ipaalam ang walang katotohanan sinabi ng kalaban pero in a proper way. Bigyan mo ng puna, sabihin mo yung kamalian, tapos sabihin mo dapat yung panig mo kung ano yung tama. Okay? Pangatlo naman, ipaliwanag ang kahinaan ng katibayan ng kalaban. Kung napansin mo na mahina yung evidence niya, sabihin mo yung kahinaan nun. Banggitin mo sa anyong pakikipagdebate kasi kapag mahina ang kanyang ebidensya, hindi siya mako-consider as evidence. Ibig sabihin, hindi magiging patunay yon tungkol sa kanyang pangatwiran. Pang-apat, kailangan kung ipaalam o kailangan ipaalam kung labas sa buod ang katwiran o katibayan ng kalaban. Kung labas sa topic, kung labas sa pinag-uusapan, yung mga bagay na binabanggit ng iyong kalaban, dapat sabihin mo yun sa rebuttal. Nang sa gayon, magkaroon ng kalinawan na hindi tungkol dyan yung sinasabi mo. Di ba? Kasi ito lang yung bagay na pinag-uusapan natin. Kapag nag-jump siya sa ibang paksa, lalayo tayo dun sa dapat na pinag-uusapan lang natin. At panghuli, pagkatapos ng rebuttal, ito na yung pagtapos sa pagbubuod ng sariling katwiran at ng katibayan natin. So, pagkatapos na mangalap ng datos, pagkatapos gumawa ng dagli, pagkatapos sabihin ng dagli, pagkatapos ng pagtatanong, pagkatapos ng pagre-rebuttal, pagpapahayag sa mga kamalian, kawalan ng katibayan ng kalaban natin, kailangan magtapos tayo sa pagbubuod ng katwiran natin. Ito yung pinaka-conclusion natin. Dapat sabihin natin kung bakit yung sa atin yung tama. Dapat sabihin natin yung bakit yung pangangatwiran natin yung totoo. Kailangan sabihin natin dito na dapat ito yung mahalaga, kailangan paniwalaan. Kumbaga, convince natin yung kalaban natin, maging yung mga tao, na yung pahayag natin, yung pangangatwiran natin, ay siya ang totoong tama. Okay? So, ulitin lang natin kung ano yung mga hakbang na kailangan tandaan kapag nagkikipagdebate. Una, kailangan manghalap o pangangalap ng datos. Hindi tayo pwedeng pumasok sa isang pakikipagdebate ng walang sapat na kaalaman. Pangalawa, pagkatapos makakuha ng sapat na kaalaman, gagawa na tayo ng dagli. Ito yung pinaka-outline o balangkas ng ating pakikipagdebate. Kumbaga, nandito yung katawan, simula, katawan, ng gitna, at saka yung wakas na pakikipagdebate natin. Dito, ipapakita natin kung tungkol saan yung ating pinangangatwiranan, ano yung mga ebidensya at kung bakit ito mahalaga. Pangatlo, during the debate, papasok na tayo sa pagtatanong. Tandaan, mayroong tamang paraan ng pagtatanong. Diba? At pang-apat, ito na yung tinatawag natin panunuligsa o rebuttal. Dito na natin pupunahin, sasabihin ang mga kamalian o kawalan ng katibayan
doon sa impormasyon na ibinibigay ng ating kalaban. At sa panghuli, dito rin natin ilalagay yung buod o summary conclusion ng ating pakikipagdebate kung bakit yung sa atin yung totoo, kung bakit yung sa atin yung tama. Okay? Yan po ang mga apat na hakbang sa tinatawag nating malikhaing pangangatwiran o mga dapat isipin sa ating pakikipagdebate. Dapat sana dapat sana ay magkakaroon tayo ng activity ng mini debate para ma-experience natin ang bagay na ito. Pero sa kasamaang palad, na-suspend yung ating klase. Pero okay lang. Bago magsimula ang second quarter, no, magkakaroon tayo ng debate. Okay, mag-alala para at least ma-experience natin kung paano nga ba ang pakikipag-debate. So ito dapat yung bagay na pag-uusapan natin. Alin ang higit makakabuti para sa tao? Ang maging mayaman o matalino? Pero huwag mag-alala. Gagawin natin to sa susunod natin pakikita bago magsimula ang second quarter. Okay? Ngayon, dito natatapos ang ating talakayan o discussion para sa unang markahan ng Pilipino. Okay? Tandaan lang na para sa paparating ng mga gawain, kagaya ng paggawa ng paparating yung quiz. Okay? O pagtataya, magiging bahagi po ito ng inyong pagtataya. Okay? Ang mga hakbang sa pakikipag-debate. Ngayon, punta naman tayo dito para maging malinaw sa lahat ang pagsasagawa ng inyong pamantayang pagganap o performance task. Okay? Para sa mga nakalimot, ito'y paalala lang para ma-refresh sa atin kung ano gagawin natin performance task. Tulad ng nabanggit ko, kailangan malaman muna natin yung tatlong panitikan. Okay? Patungkol doon sa mga panitikan kasi ito yung pagkukuhanan natin ng paksa ng ating performance task. So, kailangan dito sa performance task natin, pumili tayo ng isa sa tatlong ibibigay na theme o tema. Unang tema na ibibigay sa atin ay ang wakasan ang karahasan sa bawat tahanan o patungkol sa domestic violence. Ngayon, para sa mga nakalimot tayo ay gagawa ng likhang sining natin. Isang poster, okay? So, pwede kayong pumili sa tatlong paksa na ibibigay ko. Una, wakasan ang karahasan sa bawat tahanan o tungkol sa domestic violence. Paano mo ipapakita sa art mo yung pagwawakas dapat sa pag-aharas, pananakit o yung tinatawag natin domestic violence. Ang paksa o tema na ito ay nagmula dun sa panitikan natin na tinawag na o pinamagatang tahanan ng isang sugarol na kwento ni Vivian Chow. Okay? Ngayon, sumunod na paksa na pwede nyo ilagay sa inyong poster ay ito, ilaganap ang kapayapaan sa sanlibutan o yung tinatawag natin kapayapaan at kalayaan. Ang tema naman na ito ay nagmula sa panitikan natin na pinamagatang Puting Kalapati, Libutin Itong Sandaigdigan. Pwede nyo ilagay dyan sa poster nyo kung paano nyo na-express na ihahayag ang kalayaan na tinatawag o yung kapayapaan natin. Okay? At pangatlo naman sa ating paksa na pwedeng piliin para sa inyong poster na gagawin ay ang iwaksi ang kasamaan ng sangkatauhan o paglaban sa tatlong muka ng kasamaan, yung kasakiman, galit o puot, at saka yung kamangmangan. So pwede nyo ilagay sa poster nyo kung paano ba may iwasan o ano yung mga negative effects ng tatlong kasamaan na ito, yung kasakiman, galit o puot, at kamangmangan. Okay? Ngayon, ang pamantayang pagganap ay tatayain batay sa mga sumusunod na kategorya. Una, kaugnayan sa tema. Kahit gaano kaganda yung ginawa niyong performance task, kung wala siyang connection doon sa pinili niyong team, magkakaroon siya ng epekto sa ating marka. Pangalawa, pagkamalikhain. Dapat gamitin natin yung creativeness natin dito. Tulad ng sabi ko, pwede kayong gumamit ng iba't ibang objects, iba't ibang mga drawings, iba't ibang mga kulay sa paggawa ng performance task o yung poster ninyo. Sumunod, kalinisan at organisasyon. So baka naman ang nangyari, sobrang dami ng kulay, naging makalat na sa tignan. So kailangan i-consider pa rin yung kalinisan at organisasyon, yung pagiging malinis ng ginawa ninyong performance task. At pahuli, pagpasa sa takdang oras. Dapat sa araw ng ating huling araw ng ating meeting, which is sa Blessed Jordan, ito ay sa Friday, dito natin ipapasa lahat ng ating performance task. So, ibig sabihin, dapat on Friday lahat matapos o tapos na sa inyong performance task. Dahil kung hindi, magkakaroon ng epekto sa ating marka. Sa section ng Blessed Jordan, ang pagpapasa para sa ating art exhibit o yung huling araw na pagpapasa, yung araw na pagpapasa ay sa Friday this week. Para naman sa section ng St. Peter, ito ay sa
araw ng, check natin, araw din ng Biyernes, that is 11 a.m. to 12 noon. Sa mga mag-aaral naman sa St. Martin, ang pagpapasa ng inyong poster ay sa araw ng Thursday o Huwebes, 11 a.m. din to 12 noon. Okay, so tignan lang ang schedule natin. Ngayon, dapat tapos na po noon yung inyong ginawang poster o performance task. Okay? Then, matapos mo isagawa pa man tayong pangganap ng mga mag-aaral, ay magsasagawa tayo ng art exhibit. Ito yung tinutukoy ko sa inyo. Ngayon, ipapakita ng mga mag-aaral sa kanilang, ang kanilang pagiging malikhain sa kanilang mga kapwa estudyante. So, hindi lang ipapakita sa atin ng performance task, pati na rin ito. Ipapakita nyo rin ito sa inyong mga kamag-aral. So, dapat gandahan po ninyo, no? Kasi hindi lang si Sir ang makakakita. Sa pamamagitan ng art exhibit ay tatayain kung alin sa mga poster ang pinaka-natatangi base sa tingin ng inyong kamag-aral. Tulad na nabanggit ko, bibigyan ko kayo ng 2 star sticker. Bakit dalawa? Pwede mong iboto yung sarili mo. Pero dapat, iboto mo yung isa dun sa mga nakita mo na pinakamaganda sa lahat ng mga performance task na ginawa ng kaklase mo. Ngayon, tulad na nabanggit ko, hindi lang ako ang mag-grade o titingin sa inyong performance task. Mas mainam na ma-showcase din natin sa mga kaklase natin yung ating performance task. Okay? Tulad na nabanggit ko, doon sa inyong performance task, huwag mo na lalagyan ng pangalan ha, kasi bibigyan ko kayo ng code sa araw ng art exhibit natin. Ngayon, sa performance task ninyo, pwede kayong pumili sa dalawang ito. Pwede kayong gumamit ng canvas na canvas painting at pwede rin gumamit ng 1/8 illustration board. Okay? Hindi dalawa, isa lang, pipili lang kayo sa dalawa. Sa materials naman na gagamitin, nasa inyo kung ano yung gagamitin ninyo. As long as na doon nyo maipapakita yung inyong pagiging malikhain, pwede nyo gamitin yan. Pero tandaan, dapat isa lang alang yung kalinisan, organisasyon. At the same time, kailangan yung gagawin na performance task o yung poster ay mayroong kaugnayan doon sa inyong tema na pinili. Pili lang kayo ng isa doon sa tatlo.